Ang pagbawi ng Pilipinas sa kupunan ng Chinese Taipei rematch sa Asia Cup Championship. Matikman kaya ng Taiwan ang gigil na makabawi ni Kai Sotto? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So matapos ang ilang buwang sagupaan ng mga kupunan sa Asia ay sa wakas makikita na natin ang top 16 teams na pasok upang maglaban-laban sa FIBA Asia Cup Championship. Hindi nga lang basta-basta kampyonato ang magiging premyo ng kupunang magkakampyon o makakagawa ng magandang record sa torneyong ito. Dahil maliban dyan ay eto rin ang way upang makakuha ng slot sa 2027 FIBA World Cup. Kung saan ay way naman para sa ultimate goal ng lahat ng mga national team sa mundo, ang 2028 LA Olympics. Medyo may kabigatan nga lang ang mga process upang makarating sa Olympics, kung kaya't kailangan isagad ng bawat teams ang kani-kanilang husay sa bawat laro. At sa Asia ay eto ang mga bansang pasok sa Asia Cup Championship. Bilang host country, pasok ang national team ng Saudi Arabia. Kasama dyan ang host din sa 2027 World Cup na Qatar. Pasok din ang defending champ na Australia, ang second powerhouse team sa Asia na New Zealand. Nandito din ang best Asian finisher team sa Asia last World Cup na Japan. At ang nag-improve na kupunan ng Lebanon. Pasok din ang team ng Soccer, China, Syria, Jordan at Iran. Habang though underrated ay malaki din ang tsansa sa upset para sa kupunan ng Taiwan, India, Guam at Iraq. At kung dati inaabangan ng mga Pinoy fans ang posibleng maging tapatan ng Pilipinas sa top team ng Australia, ngayon ay tila may bagay na gustong makita ang mga Pinoy sa Asia Cup Championship na ito. Ito nga yung muling pagtatapat ng national team ng Taiwan o Chinese Taipei at ang ating pambansang kupunan. Yes, last Feb window ay nabiktima nga tayo ng upset. Ito nga ay kontra sa Chinese Taipei. Sa hindi malamang dahilan ay nalimitahan ng Taipei ang ating opensiba, especially ang ating offensive machine na si Justin Brownlee. Nagawa din ang mga ito na ma-breakdown ng ating depensa despite may AJ tayo sa ilalim at Chris Newsome sa ibabaw na parehong mahusay na mga defensive mechanism ng ating national team. Kaya naman hanggang sa ngayon ay masakit pa rin ang pagkakatalong yun para sa ating mga Gilas fans. Ongoing pa rin ang up to 6,000 pesos bonus na ipinamimigay ni 1x sa inyong first cash in. Hulaan kung sino ang mananalo sa laro sa PBA, NBA, FIBA o sa kahit anong liga ng basketball sa Asia. At kung tama kay magkakapera ka, kaya i-click lang ang link sa ating comment section at ilagay ang promo code na makikita nyo sa ibaba ng screen. Kaya sigaw ng marami ngayon ay sana'y makabawi tayo sa FACC, kung sana'y lahat ay magiging posible ang match dahil idodraw ng mismong FIBA Asia ang mga groups ng mga teams. At kung sakali sana'y mapunta tayo sa grupo na kasama muli natin ang Taipei. At kung sumangayon sa atin ang pagkakataon at maging available na ang ating main man at key player ng ating national team, walang iba kundi ang ating NBA hopeful na si Kai Sotto. I'm sure nakarating na kay Kai ang masakit na sinapit ng Gilas last Feb, kung sana'y another thing upang magbigay sa kanya ng iba yung eager upang agad-agad na makakabalik sa laro at muling irepresenta ang bansa. Medyo masakit kasing makita bilang main man ng team na bumabagsak ang squad na wala kang magawa, hindi ba? Kaya naman sa ngayon ay gigil si Kai na makabawi sa alinmang team, lalo na sigurado dito sa national team ng Taiwan. Regarding naman sa status ng pagpapagaling ni Kai ay tila nasa magandang proseso ito ngayon, kung sana'y maayos na itong nakakapaglakad kung ikukumpara sa last win nito sa bilig at patuloy ang pag-grind nito sa gym bilang bahagi ng patuloy na pagpapalaki ng kanyang pangangatawan. Magsisilbing babala sa alinmang team sa Asia, especially sa Taipei, ang mga ginagawang pagpapagaling na ito ni Kai dahil 100% sure tayo na mas malakas at halimaw na Kai Sotto sa loob ng court ang kanilang makakasagupa. Kaya hindi naman sa ipinipilit natin si Kai, pero sa realidad lang tayo na need ng gila si Kai Sotto sa FIBA Asia Cup Championship.